Yo, yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo ngayon sa Barangay Bugasong dito sa Libagon, Southern Leyte. At mayroon tayo ditong gagawing spin dryer na pakita ko na lang sa inyo mamaya. At bago ko nga pala umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan, ito yung gagawin natin sa araw na ito mga kabutingting. Ang brand nito ay yan, kung nakikita nyo, Panasonic 6.5 kilograms. At ang problema nito mga kabutingting, kung napapansin nyo, yung basket nya ay tumabingi na. So ito ang gagawin ko nito mga kabutingting, ay magpapalit ako ng basket or yung spin tab. Ito naman ay hindi ko masyadong alam ang pangalan niyan dahil hindi ko naman kasi pinag-aralan. Yan, kung nakikita nyo, ito yung ipapalit ko dito. At mayroon yan siyang kaibahan. So para makita nyo yung kaibahan, ito ay tatanggalin muna natin. So ayan, bali una lang natin gagawin ito mga kabutingting. Para matanggal natin yung basket ay tatanggalin muna natin yung dalawang tornilyo at para mabaklas itong takip na to. Yan. Ito mga kabutingting, pag ganitong modelo, yan to yung model nya. At ito yung hitsura nya. Yan, ito yung itsura niya. Madalas ito na nangyayari pag ganitong modelo ng Panasonic. At marami na rin akong nagawa na ganyan ang problema. So ang ginagawa ko lang dyan ay pinapalitan ko ng tab. Kasi ang basket nito ay medyo may kamahalan. Nasa mga 3,000 mahigit ang basket nito. So medyo mabigat sa bulsa yon pag mga ganong presyo mga kabutingting. So sunod lang natin gawin ito ay tanggalin muna natin itong preno. Apya. Ito naman ay umaandar kaso gigiwang-giwang dahil kung napansin nyo kanina yung ano niya, ang kanyang basket ay hindi na siya diretso. Dahil sabi ko nga, madalas ito na nangyayari sa brand na ito. So sunod lang natin gawin ay tatanggalin lang natin yung isang tornilyo. Yan, itong tornilyo na to. Luluwagan lang natin yan or tatanggalin para madukot natin. Dudukutin ko lang siguro ito. Kasi kung babaklasin pa natin, malaki trabaho. Gumamit lang tayo dyan ng T na 8mm, 10mm pala. Dalawa ang papalitan natin dito mga kabutingting pagka tayo ay magpalit ng ibang basket. Yung ikakabit ko namang basket or tab ay Panasonic din, pero maliit siya kasi yun yung mga nauunang Panasonic. Pero yun maliit pero matibay talaga at mapapakinabangan mo ng gusto. So natanggal ko na yung tornilyo, ito na. Sunod naman natin gagawin ay tatanggalin lang natin tong lahat ng tornilyo paikot para ito ay mabaklas or mahugot natin or maitaas. At bago pala natin yun anuhin ay tatanggalin muna natin ito. Yan, ito ay tatanggalin muna natin. So ayan na, natanggal na. So tatanggalin na natin yung lahat ng tornilyo paikot para ito ay maitaas or maiangat. So ayusin ko lang yung tripod kasi mayroong sa akin nito, nag-request na pwede ba daw pag nagbaklas daw ng mga tornilyo ay pwede ba daw videohan. So ngayon ay bibidyohan ko ito at ayusin ko lang yung tripod ko. So ayan, tatanggalin na natin yung mga tornilyo paikot. So unahin lang natin sa pagtanggal ng tornilyo itong tornilyo na nandito. At habang tinatanggal natin yung mga tornilyo mga kabutingting paikot ay mayroon lang tayong i-shout out. Shout out Pinoy Sewer Vlog
Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Clodemer Santos ng Pasig City, Realidad Miao, Yek Vlogs, Darmin, Joe Ryan Santos, Igay Ilopre ng Quezon City, Florindo Isidro ng Marikina City, Donato Matias ng Pasay Malibay City, Bitong Madridijos ng Mate Davao Oriental, Charlie Cantar, Jose Barito, Joey Dulce ng Taytay Rizal, Janjan Labnutin ng Landi Bulacan, Jan Gabat, Alano Bueno, Roel Rambas, Wilmore Dichoso, Binjan Calderon, Spring Baluarte, Tony Linis Isgira ng Bayanan San Pascual, Batangas, Manny Cabadin ng Paranaque, Michael D. Lucano ng Borongan City, Robert Mandap, Edgardo Dato Jr. Talavera, Alex Concepcion, John Santiano, G. Santiano, at sa ating mga silent viewers, organic viewers, yan mega love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. Yan, shout out ko lang din ng aking mga kaibigan sa YT. Yan, mega love shout out Horseshoe TV, Bullet Train Channel, Podi Expert, Aliyo TV, Brother Joe Music, Edwin Sagayno Mix Vlog, Andy Rabino TV Tik, Jeros Flores Mix TV Vlog, Farmer Boy, Mel Bastor, Voice Repair and Tutorial, Tele Tech Chair, Rodolph Oy Studio, GW Jingward TV, Bro Gabriel Jimmy. So sunod lang natin gawin ay hugutin lang natin yung basket. So ito na yon mga kabutingting, at ang problema nito ay itong ihi. At yan. Itong ihi na to ay kung napapansin nyo, balik ko na siya. Kasi itong mga bagong labas talaga na ganitong basket ngayon ay wala nang halos katibay-tibay. At sa sobrang haba nito, para siyang madaling tumabingi, or minsan pa nga ito ay madalas na nababasag ito dito. Pero ito naman ay tumabingi lang, pero ito ay hindi na kayang i-align dahil yung ano dito ay pundido, hindi siya metal or yung bakal. So ipapakita ko yung kaibahan dito sa ikakabit kong basket. So ayan mga kabutingting, ito yung original na basket para dito, at ito naman yung ipapalit ko. Kung napapansin nyo, halos magkaparehas lang yung haba. Yan halos magkaparehas lang yung haba. Ito naman medyo malaki siya, medyo maliit. At yung ihi naman ito ay medyo mahaba, ito naman ay medyo maiksi. Kaya pag ikakabit mo ito, medyo may ganyan siyang angat. So ang kaibahan nila nito, yan, ito kasi kung nakikita nyo, plastic lang, at yung nasa loob niyan pundido siya. Yan yung sinabi ko sa inyo kanina na madali itong sa iba nito ay nababasag. Hindi katulad nitong ipapalit ko, yan, ay ito ay bakal talaga yan. Bakal talaga, at ito ay subok ko na ito mga kabutingting, hindi talaga siya basta-basta bumibigay itong ano niya, dahil ito yung ano rin naman ito, sa Panasonic ko rin ito nakuha. Pero ito ay maliit kasi ito yung mga nauunang modelo ng Panasonic pa, kasi ang old model na basket sa Panasonic, kung hindi ako nagkakamali, ay metal yon. So pinalitan nila ng plastic hanggang sa nagiging ganito na. At kung napapansin nyo, hindi na siya diretso itong pinakaihi niya, kaya tabingi. So dalawa ang ipapalit ko nito mga kabutingting. Magpapalit din tayo ng brake drum. magpapalit din tayo ng brake drum dahil
itong ano, ihi sa original, kung nakikita nyo ay tagusan ang butas niyan. Kaya ang brake drum na gamit doon sa original ay hindi kaparehas nito. Kaya magpapalit ka rin ng ganito. So ito naman ay base lang sa aking pananaw na kung alin ba ang mas matibay, ito ba or itong ano niya, yung ipapalit ko na Panasonic din. Siguro sa mga ibang technician nito, mayroon din siguro naka-encounter na rin sila ng ganito ang problema. Ewan ko lang kung anong diskarte nila, at sinearch namin yan sa may-ari kung magkano ang presyo. So yun nga, 3,000 mahigit. Ito kasi mabibili mo lang to sa junk shop, medyo mababa lang. So kabit na natin yan mga kabutingting, at bago natin ikakabit yan ay tatanggalin muna natin yung motor. Kasi magpapalit tayo ng brake drum. Ako talaga mga kabutingting, hindi talaga ako magaling na magpaliwanag. Parang hiniwalayan ka ni Kanuti ah. So ito ay tatanggalin muna natin yung motor niya. So para matanggal natin yung motor niya ay ihiga natin yan. Kasi may 3 tornilyo yan, at dudukutin ko lang ito at hindi ko na kailangan babaklasin pa kasi malaki ang trabaho. So ayan mga kabutingting, sunod lang natin gawin din nakahiga na, at tatanggalin lang natin yung 3 tornilyo. Ito yung tornilyo sa spring o sa paa ng spin motor. So ito ay tatanggalin lang natin. So ayan, natanggal na natin. So ito ay tatayo natin ulit. So ito ay dudukutin lang natin. Ito naman ay kasyang-kasya ito, mailabas. Ingatan mo lang na wag maano ito, mabutasan. So ayan na. So kailangan lang natin gawin, kailangan natin itong tanggalin, at para matanggal ito ay kailangan natin tanggalin itong isang tornilyo na ito. Ayan. Gumamit ka lang dyan ng 10mm. Sunod, matigas. Kumuha ka lang ng flat screw at susungkitin natin yan. So ito ay tatanggalin muna natin tong spring na ito. Sunod, gumamit lang tayo ng flat screw. Yun. Itong ikakabit ko mga kabutingting ay walang ano to, katulad nitong plastic. So ang gagawin ko lang dyan ay tatanggalin ko lang itong plastic at ililipat dito. Magkaparehas lang naman ang butas nyan. Wala ako ng martilyo muna. So ayan, ito ay pukpukin muna natin at kumuha muna ako ng martilyo. So ito na yung plastic. So ito ay lilipat lang natin dito sa dala kong brake drum. Bukin mo lang sa martilyo. At sandali lang pala dahil meron ako nakalimutan. Labas muna natin. Kailangan lang natin itong putulin. Yan, ito, yung nakaumbok na ito ay kailangan ay mag-flat yan siya. So ito ay lalagariin ko muna at di ko na ipapakita. So ayan, kung nakikita nyo ay flat na siya. Yan o. So wala na yung nakaumbok. So ito ay pwede na natin itong ikabit dito sa replacement na brake drum. So ayan, kabit na natin. So ito ay ikabit lang natin ulit dito
sa motor. So ayan na. So ito ay magkaiba. Kung napansin nyo, ito medyo malaki itong ano nya. Ito ang kinabit ko ay medyo maliit. So sunod lang natin gagawin dyan, ito ay iuyupi lang natin ito, yung sabitan sa spring, at para ito ay magkaroon pa rin siya ng preno. At iwan ko lang kung itong preno na to, kung hindi pa ba siya, kung makapal pa ba yung pinaka ano nya, tawag niyan brake pad. Yan ito oh. So titingnan lang natin yan mamaya kung ito ba ay effective. Yan, iuyupi lang natin ito papunta rito. So ay, yan natumba yung tripod ko mga kabuting-ting. At kinain na rin ng kalawang yung ano niya oh, yung pinaka ganito niya. So ayan ay i-bend lang natin ulit. Yan i-bend lang natin ito ulit dahil naputol na yung pinaka ano niya. At mukhang iwan ko lang kung magtatagal pa itong spring niya dahil kinalawang na rin. At ito ay kakabit lang natin ito dito sa butas. At lalagay na lang natin ito sa hindi rin butas para ito ay sumabit at magkaroon siya ng preno. Yan. So iwan ko lang mamaya mga kabuting-ting kung ito ay tatarab pa ba itong preno. Ngayon mga kabuting-ting ay babalik lang natin ito doon at ipapasok lang natin. Ito naman ay hindi ko binaklas, so ito ay papasok lang din natin ulit. So ito ay tutumba natin ulit. Ya, kura. Sige na. Tumba ka na naman. Sige na, ano yan. So yung mga paa niya ay tutornilyo na rin natin. So yan na, nakabit na natin yung tatlong tornilyo. Makabit mo siya pag yung isang kamay mo nandoon nakahawak doon sa spring, yun yung diskarte niyan mga kabuting-ting. So ito itatayo natin ulit. So ayusin ko lang ulit yung aking tripod. Wag na. Kaya na sa isang kamay ito. Oh, mayroon pang medyas eh. So ito mga kabuting-ting, bago natin ito ipasok ay lalagyan muna natin ng langis at siguraduhin nyo na ito ay makinis. Ito kasi ay kung napansin nyo, makinis siya. Yan ay niliha ko lang dahil ito naman ay replacement lang or second hand kasi nga ang brand nyo nga nito ay napakamahal. So kukuha lang tayo ng langis. So yan, lagyan lang natin ng langis yung ihi nya. So ayan ay pwede na natin yang ikabit. Yan, ngayon ay pasok lang natin ditong ano nya, basket. At pag ipapasok mo tong basket ay nakahawak yung ano mo dito at para makapa mo yung butas ng bilo.
So ayan na mga kabutingting, nakapasok na yan. So sunod ay pwede na natin itong, yan, balik na natin ito. Hirap pagka wala tayong taga-video talaga at hindi nyo makikita lahat ng ginagawa. Pasok lang natin ito dito. Yan. So yan na. Susunod lang natin gawin ay tornilyuhan lang natin yung ano niya. Dalawang tornilyo. Yan, tutornilyo lang natin. Makikita. Tingnan muna natin kung ito ba ay nasa tamang posisyon yung ano, kasi yung ihi kasi may gatla yan at kailangan tumama yan dito sa butas. So ito ay ikutin ko muna at titingnan ko kung ito ba ay sakto na. Tumama din. Yan, higpitan lang natin. Gumamit na tayo ng Phillips screw dito kasi yung tornilyo na yan ay iba na. At lalagyan pa natin ng isang tornilyo yan. Yan, gumamit lang tayo ng T kasi yung isang tornilyo ay galing yan dito sa original, yung nakalagay dito sa butas, dito sa baba. Gumamit lang tayo ng T na 10mm. So ito ay babalik na natin dito sa pinaka hook nya. Masyadong kita. Yan. Tingnan natin kung ito ba ay mukhang hindi yata ano yung kakapit yung brake pad sa pinaka brake drum nya. Siguro ay pudpud na talaga yung ano nya, brake pad. So ito ay adjust, try ko lang i-adjust yung ano nya. Yan, iangat ko lang. Ganun pa rin mga kabutingting. Wala na talaga yung brake pad na yan. Hindi na talaga kakapit doon sa brake drum. So hayaan mo na yan. So ito ay babalik na natin. Ito ay nakahook lang naman. So ayan, ay okay na tayo dyan at tapos na tayo dyan. So ito yung mangyayari mga kabutingting pagka ito ay pinalitan natin ng basket na ganun kalaki. Yan. Yan yung sinabi ko kanina na halos ganyan ang awang nya. So ito na yon. Pero parehas ang haba niyan. Ito. Tsaka yung original. Ang problema lang ay maliit ng konti ito. Ayun kasi ay medyo malaki-laki ang tab na yon. At umiksi lang siya dahil din sa ihi na ginamit. Yung ihi kasi sa original ay mahaba kaysa dito sa ikinabit ko. So yan yung ano niya, magiging kalabasan pag tayo ay magpalit ng basket na hindi kaparehas. Pero ito, masasabi ko sa inyo na mas matibay ito kaysa doon sa basket na original. Kasi ito yung sa mga nauunang basket sa Panasonic, talaga ito ay matibay. So at kung nakikita nyo ay nasa gitna talaga yan. Yan kung nakikita nyo. So ito naman ay papasubukan ko sa may-ari kasi ang problema kasi nito ay gumaganyan talaga at yung pinaka basket nya yan ay tumatama yan dito. Yan kung nakikita nyo may mga gasgas pa nga oh. Yan oh. Yan nasa kamay ko. At baka ganun din sa kabila. Ayan, mayroon din. Ayan oh. Yan, kung nakikita nyo ito. Yan oh. Yan yung tama doon sa basket dahil tumabingi na. At madalas talaga na nangyayari sa ganitong modelo. Ito ay walang spin cover.
kung nakita nyo naman ay wala siyang spin cover. So ang gagawin natin ito ay guguntingin lang natin ito na sakto na kakapit dito. Yan, or sasabit dito sa pinakalabi nitong basket para ito ay paglagyan mo siya ng damit ay hindi siya aangat. So ang paggupit nito or yung pagputol sa ay hindi ko na siguro ipapakita. Basta siguraduhin nyo lang pag ito ay babawasan natin ay sasabit talaga dito sa pinakalabi sa basket. So ayan, bali post ko muna ito. So ayan mga kabutingting, nagupitan ko na. Yan o. So ito yung sinabi ko sa inyo na kailangan itong niya ay sasabit talaga dito. Ayan o. Kung nakikita nyo, sasabit. At ito nga lang mga kabutingting ay napunit na pala yung nasa gitna nito. At pwede naman ito, tahiin na lang. So ayan ay okay na yan. So ngayon try natin ma'am. Ngayon ay papatry ko na lang sa may-ari. At habang magbabasa si ma'am ay ibabalik ko rin yung mga tornilyo paikot. Hindi mo magkaabot ang wire. Paano ba? Ilan na? Pwede mo magkakuha ng wire. Sige, ito na lang sa akin muna. Okay. So ayan mga kabutingting, susubukan na ni ate. Kahit huwag mo na pigaan te. Huwag mo na pigaan. Para medyo bumigat-bigat. At ito mga kabutingting ay hindi ko na siya, kung nakikita nyo, hindi ko muna tinakpan. Tingnan muna natin kung ito ba ay hindi na ba maggagalaw-galaw. Sige. Ba't ayaw umandar? Nakasaksak na kaya yan doon sa De? Okay ba ang wash nito? Hindi yata te, dahil yung washing machine hindi rin umandar eh. Hindi, okay yan. Ba't ayaw? Pati washing ayaw din. Ba't ngayon ayaw? Ilipat mo yung yung sa akin na lang ito. Yan. Ay, paano naman pala aandar hindi naman pala nakasaksak. Ikaw talaga ate. Yan, saksak natin. Anak ng tipaklong. So yan, kung nakikita nyo ay umuuga-uga na. At patayin muna natin ito. Pero bawal talaga ito patayin dapat. At may problema pa yata ito mga kabutingting. Hindi lang basket ang problema nito, bukod sa tumabingi. Ayan, umaandar siya pero gumaganyan-ganyan lang yung basket niya. Ayan pakita ko sa inyo Ayan So mayroon pa itong problema mga kabutingting bukod sa basket. Yan, tignan natin yung capacitor niya kung ito ba ay okay pa. At kukuha muna ako dito ng tester. So ayan, ito na yung tester natin at nakasit na yan dito sa NF sa capacitance para sa pag-test ng capacitor. So ito ay tanggalin natin. So ngayon ay natanggal na natin yung
nakabalot or yung electrical tape. So ito ay tanggalin lang natin yung linya sa asol na may puti. Ito yun, oh. Tsaka pula na may puti. Pula na may puti. So ito yun. So tanggalin natin yung close-in wire connector. Close-in wire connector. Yan. Sunod ay hilahin lang natin itong ano, yan, ito yung linya sa capacitor. Yan, itong wire na ito. So ito ay titest muna natin kung ilang microfarad. Kung hindi naman ako nagkakamali ay 4 UF ang gamit nito. So ito ay tingnan muna natin kung ilan. Ayan, ito ay sira din. Mayroon na lang tayong nare-reading na 2.290 or ano, hindi pa bago-bago. Basta iyan ay sira na dahil 2 UF na lang ang mahigit ang na reading natin. Papakita ko sa inyo kung ito naman ay ilang microfarad at kukuha muna ako ng pantanggal dyan, Phillips screw na maiksi. So yan, ito yung maiksi kong Phillips screw. So ito ay tatanggalin muna natin yung isang tornilyo dahil itong kapasitor na ito ay naka-tornilyo ito. At hindi na matanggal yung tornilyo dahil kinalawang. Ayan, oh. At iwan ko lang kung makikita nyo kung ilang microfarad ito. Basta ito ay sira na itong kapasitor na ito, mga kabutingting. Hindi ko na siya tatanggalin kung hindi naman ako nagkakamali. Ang ano nito ay 4 UF ang kapasitor niyan. At mayroon akong kapasitor dito ay kakabit ko dyan ay 5 UF. So ito ay kakabitan lang natin ng panibagong kapasitor at makikita nyo naman kung ito ay titining or hindi. So ito ay puputulin na natin. Yan yung linya sa kapasitor. Yan, ito ay lalagyan lang natin ng close-in wire connector ulit. At itong isang linya na ito ay, kung napapansin nyo kanina, tatlong asol, ngayon ay may halo na siyang pula dahil pinalitan natin ng ano, panibagong replacement na kapasitor. Ayusin lang natin yung ano, palakihin lang natin yung butas sa close-in wire connector para pumasok. So yan, malaki na. Yan, pasok lang natin, saka natin iipit. At yan, kung nakikita nyo ay puno sa electrical tape, pero yun ay hindi ko na babalutin ng electrical tape. Basta ang importante lang ay mayroon nito. Kahit nga wala nito ay pwede dahil close-in wire connector ang gamit. Hindi basta-basta mababasa yan kung maka ganyan yung posisyon. Dahil kaya yung iba dyan sa ibang ano nito ay ang tawag nila nito ay umbrella, pero hindi pala daw yata ang totoo yung tawag dyan. Close-in wire frame connector pala, sabi ni Wilmore De Chuso. Yan, shout out sa sir. So ito ay tatali lang natin. At sabi ko nga hindi ko nalagyan ng electrical tape. Mayroon naman akong electrical tape pero ayan, hindi ko nalalagyan. Basta ang importante ang posisyon niya ay nakaganyan. Okay. So yan, tapos na tayo. So ngayon ay saksak natin ulit. Yan, kung nakita nyo ay gumagana na siya. Kaya lang kung nakita nyo ay kumalog siya na lang bigla dahil ito ay hindi pantay yung pagkalagay, ano? Uga-uga. Kailangan kasi ang spin dryer ay nasa pantay talaga. So ito ay okay na. Kung nakikita nyo ay yan, dumadaloy na yung tubig at or umaagos na. So ibig sabihin ang problema nito ay may problema din yung kapasitor at ipapakita ko lang sa may-ari kung ito ba ay nag-iimbento naman ako. Sa bagay kahit hindi ko na ipapakita siguro sa may-ari, may video naman. Basta sinabi ko kanina yung kung hindi ako nagkakamali sa gamit na microfarad sa kapasitor ng spin dryer niyan ay 4 UF or 4.5 microfarad. So yung kinabit ko dyan ay 5 UF dahil wala naman akong ibang pamalit.
at 5 UF lahat ng binili kong kapasitor nung nandoon ako sa Maynila. So ayan ay okay na at wala nang tumagas at patapusin lang natin yung timer kung ito ba ay matapos. Hindi pa ba sira timer niyan, te? Hindi pa sira timer niyan, tatapos pa. So post ko muna ito mga kabuting-ting. Continue ko na lang yung video mamaya pagka malapit na siya matapos para makikita nyo talaga na ito ay okay na. At para may tanong din natin sa mayari kung natuyo ba or hindi. So post ko muna. So ayan mga kabuting-ting, malapit na siya matapos. So antayin pa natin na ito ay matapos. So ayan, kung naririnig nyo ay pumitik na siya. Ibig sabihin ay tapos na. So ito, at mayroon din pala ito mga kabuting-ting, tingin ko ay wala nang pakinabang ang ano nito, preno. Dahil manipis na yung brake pad. So ito ay papakita natin kay ate kung ito ba ay natuyo. So, nagluluto sila ng, anong tawag dyan ay? Banana Q o banana ranay. Ayan, may merienda. So ayan, pigilan na nga lang natin para ito ay mabilis. Ayan, tingnan mo muna ma'am kung ito ba ay good na. Okay naman. Okay na? Walang thumbs up dyan ma'am. Thank you. Yan. So guys, as you can see, napantin ako guys. So okay na daw mga kabuting-ting. So ibig sabihin ay Guys, dito ko na rin tapusin ang video natin sa araw na ito. At thank you. kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabuting-ting at kung may natutunan ka dito, pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pakipindot na yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting.